As you can see from the Paglalakbay ni Mark Q3 growth Riley sa metrics, puso ng our Asya, market penetration bakit ang buong significantly mundo ay exceeded nag-uunahan expectations. patungong That's a Manila? sharp Sa increase in the sandaling APAC bumagsak ako region. sa pagsusulit para sa exchange program sa Japan, inakala kong pinutol na ang pinakamalaking tagumpay sa aking buhay. Ito ang salitang ibinulong sa amin na may luha sa mata ng isang henyong inhinyero, valedictorian ng Harvard, sa aming huling panayam sa Google. Ang Silicon Valley ang taluktok ng mundo, at ang Japan ay isa na lamang lumang makinarya ng teknolohiya. Para sa akin, na naniniwala rito sa loob ng 20 taon sa larangan ng recruitment, nakakabingi ang pahayag na iyon. Subalit, ang libu-libong resume na nakasalansan sa aking mesa ay nagtutulak sa akin patungo sa isang malupit na katotohanan. MIT, Oxford, Stanford. Bakit nila pinili ang Manila sa halip na New York o London? At bakit sila balisang naniniwala na ang kakulangan ng hands-on experience sa Pilipinas ay nangangahulugang pagkatalo sa laban ng karera? Ako, ang Global Head of Recruitment ng Google, ay ilalabas ang lahat ng data na sumasaksi sa nakakagulat na kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas ang tunay na dahilan kung bakit nasasabik ang mundo sa Asya. Ang mga henyo mula Amerika at Europa na nagdudumog sa NAIA, ang nakakagulat na dahilan kung bakit ang Pilipinas ang noo. One na pangarap ng mga estudyanteng pandaigdig sa mata ng isang Google recruiter. Sa kasalukuyan, isang kakaibang pangyayari ang nagaganap sa Google headquarters sa California. Ang kumpanya ay dating tagpuan ng mga valedictorian mula sa Harvard, Oxford, Stanford, at MIT mula sa buong mundo. Ngunit ilang taon na ang nakalipas, isang karaniwang tema ang nagsimulang lumitaw sa mga resume ng mga natatanggap. High distinction sa University of the Philippines. Diliman, Artificial Intelligence, AI, internship sa isang kumpanya sa Bonifacio Global City, BGC, AI project sa Makati, o internship experience sa isang startup sa Manila. Sa paglipas ng panahon, dumarami ang mga aplikante na may karanasan sa Pilipinas. Nagkakaisa rin ang mga matatagumpay na aplikante sa kanilang sinasabi. Nang bumagsak ako sa aplikasyon para makapag-aral sa Manila, inakala kong nawala na sa akin ang pinakamalaking oportunidad sa buhay. Sinasabi nilang kung hindi sila makakapunta sa Pilipinas, mahuhuli sila sa kanilang karera. Bakit Manila ang pinili nila? Sa halip na Amerika, Britanya, o Canada, ilalabas ko ang tunay na dahilan kung bakit nagdudumog ang mga kabataan sa buong mundo patungo sa Pilipinas. Bago ako magsimula, mangyaring mag-subscribe at mag-like para makatulong sa paggawa ng video. Nagpapasalamat ako sa lahat ng aking subscribers na kasama ko at umaasa akong mananatili kayong malusog at masaya hanggang sa katapusan ng taong ito. Kung sinusuportahan ninyo ang Pilipinas, mangyaring mag-iwan ng komento na Mabuhay Pilipinas. Ako si Mark Riley, 45 taong gulang, ang Global Head of Recruitment sa Google Headquarters sa Mountain View, California. 20 taon na akong nagtatrabaho rito. Tuwing umaga, daan-daang resume mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nakasalansan sa aking mesa. PhD in Computer Engineering mula sa Harvard, Masters in AI mula sa MIT, Software Engineering mula sa Oxford. Kapag nakikita ko ang mga pangalang ito, kumikinang ang aking mga mata. Ito ay dahil sa loob ng 20 taon. Halos lahat ng personal kong pinili ay nagtapos sa mga lugar na ito. Ngunit may isang kakaibang pangyayari kamakailan. Upidiliman na naman. Bulong ko habang humihigop ng kape sa umaga. Ang mga salitang upidiliman at De La Salle University, DLSU, ay masyadong madalas lumilitaw sa bahagi ng karanasan ng mga aplikante. Sa una, inakala ko itong aksidente lamang. Baka isa o dalawa lang, naisip ko. Ngunit lumipas ang isang buwan. At isa pa, at nagpatuloy ang pattern na ito. Sa katunayan, lalo pa itong lumala. Internship sa isang AI startup sa BGC, project participation sa isang fintech na kumpanya sa Makati CBD. Sa totoo lang, hindi ko masyadong pinapahalagahan ang Pilipinas. Inaamin ko na sila ay masipag na bansa. Sikat sila sa kanilang kultura ng bayanihan, pagtutulungan, mataas ang educational attainment, at hindi masama ang kanilang teknolohiya. Subalit, hindi ko inakala na ito ang lugar na dapat puntahan ng mga top talents. Silicon Valley iyon ang tama.
Iyon ang katotohanang pinaniwalaan ko mula noong ako ay 20 anyos. Nang matapos ko ang undergrad sa MIT, kumuha ng master sa Stanford, at pumasok sa Google, iyon ang pinakamasayang sandali. Iyon ang formula para sa tagumpay. Ngunit bakit masyadong madalas inilalagay ng mga kabataan ngayon ang Pilipinas sa kanilang resume? Baka dahil sa trend. Naisip ko, baka ang popularidad ng Pinoy pop, P-pop, o mga digital influencer ay umaabot na maging sa mga resume. Mark, magsisimula na ang meeting ng team. Nilapitan ako ni Sarah Reyes, isang bata kong HR manager. 32 taong gulang at matalino. Sige, paparating na ako. Inayos ko ang salansan ng resume at tumayo. Habang naglalakad patungo sa conference room, naisip ko, masyado ba akong matigas? Hindi. Ako ay isang taong naniniwala sa datos. Ang karanasan at statistics na naipon ko sa loob ng 10 taon ang aking batayan. At hindi pa ako nagkamali sa datos na iyon hanggang ngayon. Nang buksan ko ang pinto ng conference room at pumasok, wala akong ideya na ang meeting na iyon ang yayanig sa lahat ng aking prejudice. Binuksan ni Sarah ang kanyang laptop at ikinabit ang screen sa projector. Ngayon, ibabahagi ko ang resulta ng recruitment data analysis sa nakalipas na 6 na buwan. 5 kaming recruiters ang nakaupo. Kasama ako. Una, tingnan natin ang status ng new engineer hiring. Lumitaw ang isang bar graph sa screen. Bilang ng aplikante, screening pass rate, interview pass rate, isa itong ordinaryong statistics. Pareho pa rin ito sa nakaraang mga taon, sabi ko. Ngunit nag-click si Sarah sa mouse at lumitaw ang isang bagong slide. Nang suriin namin ang resume ng mga final hires, nakakita kami ng isang kawili-wiling pattern. Ang experience na column sa graph ay biglang tumalon. Hindi ako makapaniwala. Ano ito? Ang mga recent final hires ng Google, nakakapagtaka. Halos lahat sila ay nagpunta sa Manila. Biglang natahimik ang conference room sa sinabi ni Sarah. Sa 120 final hires ng new recruitment, 88 ang may kaugnay na karanasan sa Pilipinas. Sa percentage, ito ay 73%. Hindi. Kung titingnan natin ang pass rate laban sa kabuuang aplikante, ang nakakagulat na bilang ay 73%. Tinaas ko ang aking kamay. Hindi ba ito mali? Na-verify ba ito? 3 beses na po naming chineckmark. Exchange student, internship, project, language training, iba-iba ang porma. Ngunit iisa ang commonality. Manila BGC, Makati. Sumingit ang isa pang team member. Kumusta ang datos noong nakaraang taon? Noong nakaraang taon, 41%. At noong taon bago iyon, 28%. Patuloy itong tumataas. Nakatitig ako sa screen habang nakayakap ang aking mga braso. May mali dito. Sa loob ng 20 taon. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong pattern. Baka may bias sa isang tiyak na paaralan o major. Hindi. Pantay-pantay ang distribution sa lahat ng larangan. Computer engineering, electrical engineering, industrial engineering, maging design. Nagpalit si Sarah ng slide. Ang mas nakakagulat, ang average performance ng mga hires na ito ay 81% na mas mataas kaysa sa mga normal na hires. 18%? Lumapit ako. Kung ganyan kalaki ang pagkakaiba sa performance, hindi na iyon pwedeng balewalain. Sila ay nakakakita ng superiority sa lahat, project completion rate, peer evaluation, bilis ng promosyon. Bumigat ang hangin sa loob ng conference room. Lahat ay nakatitig sa screen. Sa loob-loob ko, naisip ko, baka may namali akong tingin. Hindi, imposible. Ang Pilipinas ay isa lamang bansang Asyano. Hindi ba't ito ang bansang humahabol sa teknolohiya ng Amerika at gumagaya sa edukasyon ng Britanya, ngunit hindi nagsisinungaling ang datos? Ang datos na pinagkakatiwalaan ko sa loob ng 20 taon, iyon mismo ang tumuturo ngayon sa Pilipinas. Mark, may komento ka ba? Tanong ni Sarah. Natahimik ako sandali. Sa totoo lang, naguguluhan ako. Tingnan muna natin. Masyadong maaga para magbigay ng konklusyon base sa 6 na buwang datos lang. Ang sagot ko ay halos isang pagdadahilan. Pagkatapos ng meeting,
Bumalik ako sa aking opisina at umupo. Tulala. Ang mga resume sa aking mesa ay mukhang bago. UP Diliman Engineering, BGC Tech Valley Internship, Ateneo AI Project. Ang mga parirala na ito ay naging mga salita na hindi ko na lang mapapadaan. Baka. Bulong ko ng tahimik. Baka nagkamali ako. Ngunit agad akong umiling. Hindi. Hindi mababali ang 20 taong karanasan sa isang araw. Noong gabing iyon, patuloy akong nag-isip habang nagmamaneho pauwi. Mayroon ba talagang kakaiba sa Pilipinas? O simpleng sunod-sunod na aksidente lang? Dumaan sa bintana ang mga gusali ng Silicon Valley. Naniniwala ako sa buong buhay ko na ito ang sentro ng pinakamahusay na teknolohiya sa mundo. Ngunit ngayon hindi na ako sigurado. Dahil malinaw ang datos at hindi nagsisinungaling ang mga numero. Hindi ako nakatulog ng maayos noong gabing iyon. Kinabukasan, mas maaga akong pumasok sa trabaho kaysa sa dati. Hindi maalis sa isip ko ang nilalaman ng meeting kagabi. Pagdating ko sa opisina, binuksan ko agad ang computer at nagsimulang personal na suriin ang recruitment data sa nakalipas na 2 taon. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata ang inihayag ni Sarah. Binuksan ko ang Excel sheet at naglagay ng filter, Exchange Student Experience, Overseas Internship, Global Project. Click, click, click. Nang lumitaw ang resulta sa screen, sumandal ako ng malalim sa upuan. Sa Excel sheet ng Google Recruitment Manager, nagniningning sa pula ang mga universidad sa Pilipinas. UP Diliman, 28 kaso. Ateneo de Manila, 90 naman kaso. DLSU, 15 kaso. UP Los Baños, 22 kaso. Kabuuan, 184 kaso. At ito ay bilang lamang ng mga final hires. Anong ibig sabihin nito? Nakatitig ako sa monitor. Ang MIT ay may 32 kaso, Stanford ay may 29, at Harvard ay may 26. Kung pagsasamahin mo ang lahat ng universidad sa Pilipinas, halos kasing antas sila ng buong US Ivy League. Ang mas nakakagulat ay ang sumunod. Nang ikumpara ko ang job performance scores, ang average na puntos ng mga hires na may karanasan sa Pilipinas ay 4.2005.0. 4.2 iyon ay antas ng top 15%. Sa kabilang banda, ang mga normal na hires ay may 3.7, 0.5 ang pagkakaiba. Isa itong statistically significant na agwat. Napahawak ako sa aking mukha. Ang aking batayan ng paghuhusga, na naipon sa loob ng 20 taon, ay nayayanig. Noon tumunog ang telepono. Ito ay isang video interview na appointment mula sa Barcelona, Spain. Kumusta? Mark Riley po ito. Isang binata ang lumitaw sa screen. Siya si Paulo Alcantara, 24 na puntaong gulang, nagtapos sa computer science sa Barcelona Technical University. Walang depekto ang kanyang resume, excellent grades, maraming karanasan sa project, at matatas sa Ingles. Paolo, nakita ko ang resume mo. May ilang tanong lang ako. Sinimulan ko ang interview tulad ng dati. Ilang teknikal na tanong, mga tanong tungkol sa karanasan sa project. Walang hirap na sinagot ni Paulo. Magaling. Panghuli, mayroon ka bang exchange program o overseas experience? Sa tanong ko, medyo tumigas ang ekspresyon ni Paulo. 3 beses po akong nag-apply para sa exchange program sa Manila, pero 3 beses din po akong bumagsak. Manila? Lumapit ako. Opo. Sa aming paaralan, napakahirap magpadala sa Manila. 15 ang competition rate. Napangiti si Paolo ng pilit. Alam niyo po ba, ang mga estudyante sa Europa, umiiyak kapag hindi nakapasok sa exchange sa Manila. Isa rin po ako sa kanila. Nagulat ako. Umiiyak? Ganoon ba kahalaga ang isang exchange program sa Manila? Bakit gusto mong pumunta sa Manila? Maingat kong tanong. Tumahimik sandali si Paulo, pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Mark, magpapakatotoo ako. Sinasabi ng mga aplikante ngayon na mas malakas ang karanasan sa Manila kaysa sa English proficiency. Nawalan ako ng imik sa kanyang sinabi. 2 sa mga kaibigan ko ang nag-internship sa Manila, 6 na buwan bawat isa, noong nakaraang taon.
Ang isa ay nakatanggap ng offer mula sa Tesla at ang isa naman ay nakapasok sa Apple. Sigurado ka bang dahil iyon sa Manila? Opo. Ayon sa kanila, mas marami silang natutunan sa trabaho nila sa Manila kaysa sa 2 taong pagtatrabaho sa Barcelona. Seryoso ang tingin ni Paulo. Mga AI startup, mobility companies, gaming companies lahat ng ito ay nakakumpol sa BGC at Makati. Sabi nila, kung mananatili ka roon ng 6 na buwan, mas magiging malakas ang iyong network kaysa sa Silicon Valley. Nagmamadali akong nagtala. Paano ang ibang lungsod? London, Berlin, Singapore, Nangkablingan. Siyempre, maganda rin po. Pero iba po ang bilis. Ang Manila, parang ang future ay nandoon na. Ang future ay nandoon na. Ang parirala na iyon ay tumimo sa aking tainga. Nang matapos ang interview, sumandal ako sa upuan at tumingala sa kisame. Si Paulo ay ang dolabang tao. Sa mga aplikante na in-interview ko sa loob ng 1 buwan, dolabang nagbanggit ng karanasan sa Manila. Siyam sa kanila ang nanghinayang dahil hindi sila nakapunta, at 3 ang nagsabing lumago sila dahil sa Manila. Ano ba ang mayroon sa Manila? Bulong ko, tanghalian na. At naglakad ako papunta sa cafeteria ng kumpanya. Doon nagkasalubong kami ni Kev Santos, isang new engineer, 28 taong gulang. Kev, kamusta? Tanong ko habang umuupo. Ayos lang po. Maganda ang team. At masaya ang project. Teka, nakita ko sa resume mo na mayroon kang internship sa Manila. Anong ginawa mo doon? Nagliwanag ang mata ni Kev. Ah, iyon po. Iyon po ang pinakamahusay na 6 na buwan ng buhay ko. Anong maganda? Una, iba po ang bilis. Kapag may idea, agad na inaaksyonan. Kahit magkamali, mabilis na susubukan ulit, patuloy ni Kev habang kumakagat sa sandwich. Pangalawa, ang network. 6 na buwan akong nanatili sa BGC, PLDT, Globe Ayala Corp lahat, 30 minutong biyahe lang. Nagmi-meeting kami sa tanghali at nagkikita ulit sa gabi. Normal lang iyon. Nasang sa atatapakamala kung ikukumpara sa Silicon Valley. Tanong ko. Nag-isip sandali si Kev, pagkatapos ay sumagot. Malawak po rito. 1 oras mahigit ang biyahe mula San Francisco hanggang San Jose. Pero sa Manila, lahat ay nakakumpol. Ang density ay matindi. Naalala ko ang parirala. Ang 6 na buwan na karanasan sa Pilipinas ay ang susi sa pagbukas ng pinto ng Silicon Valley. Kaya nakatulong ba iyon nang mag-apply ka sa Google? Grabe po. Sa interview, 20 minuto naming pinag-usapan ang Manila. Sobrang interesado po ng mga interviewer. Sabi ni Kev habang tumatawa. Habang kumakain ng salad, tahimik akong nag-isip. Talaga bang may namali akong tingnan? Nang matapos ang tanghalian at bumalik ako sa opisina, may email akong natanggap. Mula sa tanggapan ng Vice Presidente. Mark, pumunta ka sa opisina ko bukas ng 10 a.m. Maikli at direkta ang mensahe, ngunit masama ang aking feeling. Kinabukasan, kumatok ako sa pinto ng opisina ng Vice Presidente. Pasok. Pagpasok ko, nakatayo ang Vice Presidente, nakatingin sa labas ng bintana. Maupo ka, Mark. Umupo ako. Nakatanggap ka ba ng ulat tungkol sa recruitment trend kamakailan? Opo. Nakita ko ang presentasyon ni Sarah. Anong tingin mo? Tanong ng Vice Presidente habang humaharap. Sumagot ako ng totoo. Sa totoo lang, hindi pa ako sigurado. Malinaw ang datos, pero hindi ko alam ang dahilan. Kaya kita ipapadala. Pumunta ka sa Pilipinas, business trip. Nagulat ako sa sinabi ng Vice Presidente. Pilipinas? Bakit ako? Hindi ba ikaw ang head of recruitment natin? Tinuturo ng datos ang Pilipinas. Kailangan mo itong makita mismo. Binuksan ng Vice Presidente ang folder sa kanyang mesa. BGC Tech Valley, Makati Startup Hub, at 3 pangunahing unibersidad. Sapat na ang 1 linggo. Nabalitaan mo rin ba ang sinasabi ng mga kabataan sa Amerika at Canada na kung hindi sila makakapag-aral sa Pilipinas, malulugi sila sa kanilang karera? Tiningnan ako ng diretsyo ng Vice Presidente.
Paano natin patuloy na mapipili ang pinakamahusay na talento kung hindi natin alam ang dahilan? Wala akong nasabi. Umalis ka sa Lunes. Ako na ang bahala sa tiket. Paglabas ko sa opisina, magulo ang isip ko. Ayokong pumunta sa Pilipinas. Sa totoo lang, ayokong tanggapin na mayroon doon na hindi ko napansin sa loob ng 20 taon. Ngunit hindi ko rin naman pwedeng tanggihan. Utos ito ng Vice-Presidente. At malinaw ang datos. Noong gabing iyon, pag-uwi ko, sinabi ko sa asawa ko, kailangan kong mag-business trip sa Pilipinas sa susunod na linggo. Pilipinas. Bigla? Mga isang linggo. Nagulat ang asawa ko. Hindi ba't lagi mong sinasabing hindi mahalaga ang Pilipinas? Opo. Sa buong buhay ko, inakala kong hindi mahalaga ang Pilipinas. Pero ngayon, hindi na ako sigurado. Noong gabing iyon, patuloy akong nag-isip habang nakahiga sa kama. Ano ba talaga ang mayroon sa Manila? Masisira ba ang aking prejudice? O wala lang talaga? Hindi ko alam. Ngunit sa loob ng isang linggo, malalaman ko ang sagot. Lumipas ang isang linggo. Sumakay ako sa eroplano ng Philippine Airlines mula sa San Francisco International Airport. Habang nakaupo sa business class at nagsasara ng seatbelt, mabigat ang aking puso. Kailangan ko ba talagang pumunta? Sa totoo lang, hindi ako nasasabik sa biyaheng ito. Ano ba ang makikita ko sa Pilipinas? Hindi ba sapat na tingnan lang ang datos? Naisip ko, ngunit ang utos ng Vice-Presidente ay absoluto. Nang lumipad ang eroplano, kinuha ko ang aking laptop at muling sinuri ang aking itinerary. Araw 1, BGC Tech Valley Tour. Araw 2, UP Diliman International Meeting. Araw 3, pagbisita sa Makati Startup Hub. Ang natitirang 2 araw ay free time. Sapat na ang isang linggo, naisip ko. Ngunit nalaman kong ganap akong nagkamali sa sandaling dumating ako sa Manila. Pagkatapos ng 3 oras na paglipad, dumating ako sa NAIA Terminal 3. May kakaiba sa sandaling bumaba ako sa eroplano. Napakalinis ng airport. Habang naglalakad ako sa pasilyo, iniiwan ng aking daanan ang mga ilaw na naka-install sa kisame. Please proceed straight to the immigration counter. Malinaw na maririnig ang English announcement. Nang dumating ako sa immigration counter, natigilan ako sandali. Mahaba ang pila ng e-gates para sa automatic immigration. Automatiko lahat, bulong ko, at lumapit sa isa sa mga gate. Iniscan ko ang passport at tumingin sa face recognition camera. Entry approved. 15 segundo lang. Sa San Francisco Airport, normal na ang 1 oras na pagpila, pero dito, 15 segundo lang. Ang pagkuha ng bagahe at pagdaan sa customs ay hindi umabot ng 5 minuto. Efficient nga, kailangan kong aminin. Lumabas ako sa airport lobby at lumakad patungo sa information counter para sumakay ng taxi. Excuse me, ano po ang pinakamahusay na paraan para makarating sa Makati CBD? Sumagot ang staff sa perpektong Ingles. Iminumungkahi ko po ang LRT, MRT connection. Pwede po kayong mag-airport shuttle muna sa EDSA Taft at lumipat sa MRT. Mga 45 minuto lang. Ang taxi po ay aabutin ng 1 oras o higit pa dahil sa traffic. Mart, opo. Ang terminal ay nandoon lang sa kanto. Umaalis po ito bawat ilang minuto. Tumango ako at naglakad patungo sa terminal. Pagsakay ko sa escalator, lahat ay maayos. Nang dumating ako sa platform, nagulat ako ulit. Mayroong platform doors. Iba ito sa mapanganib na subway platforms ng New York. Ang oras ng pagdating ng tren ay ipinapakita sa electronic display sa bawat minuto. Express train arriving in 2 minutes and 30 seconds. Ang announcement ay lumabas sa Filipino, English, at Chinese. Eksaktong 2 minuto at 30 segundo, dumating ang tren. Tumpak hanggang sa segundo. Pagsakay ko sa tren, malinis ang upuan at mabilis na dumadaan ang tanawin sa labas ng bintana. Mas mabilis kaysa sa biyahe mula San Francisco Airport papuntang downtown, inamin ko sa loob-loob ko. Dumating ako sa MRT Ayala Station at lumipat sa subway o nag-grab, adapting to the setting. Sabi, sumakay lang ako ng subway papuntang Makati kung saan nandoon ang hotel.
Pagbaba ko sa subway station, perpektong konektado ang mga transfer corridors. Ang mga signage ay intuitive. Hindi ako maliligaw dito. Bumili ako ng beep card sa isang convenience store. With this one card, you can use the subway, bus, and even some taxis, paliwanag ng tindero. Nagduda ako pero binili ko. Sa Silicon Valley, kailangan kong gumamit ng iba't ibang app para sa bawat mode of transport, pero dito, isang card lang. Sumakay ako sa subway. Kahit hapon iyon sa weekday, malinis ang subway. Karamihan sa mga tao ay nag-i-smartphone o nagbabasa ng libro. Ang nakakagulat ay halos lahat ay nakasuot ng earphones. Kultura na ayaw makakaabala sa iba, tahimik kong pinagmasdan. Susunod, Makati. Makati. Lumabas ang impormasyon ng istasyon sa electronic display kasabay ng announcement. Aling exit ang dapat kong gamitin? Paano ang transfer? Maging ang lokasyon ng restroom. Pagbaba ko sa Makati at paglabas ko sa lupa, ang tanawing bumungad sa akin ay higit pa sa inaasahan ko. Ngunit iba ang pakiramdam kaysa sa San Francisco. Mas maayos, mas futuristic. May mga digital screen sa paligid ng bayan. At abalang pedestrian lane. May mga electronic display sa bawat bus stop. At ang oras ng pagdating ng bus ay ipinapakita ng real-time. Bus 01 arriving in 2 minutes. BGC route arriving in 5 minutes. Ito ba talaga ang Asia? Nagulat ako sa loob-loob ko. Iba ito sa Pilipinas na ini-imagine ko. Habang naglalakad patungo sa hotel, dumaan ako sa tapat ng isang coffee shop. May QR code na nakadikit sa pinto. Please view the menu and order using the QR code. Na-curious ako at iniscan ko ang menu ay lumabas sa English, Chinese at Filipino. Ang pag-order ay posible agad sa app. Mas advanced kaysa sa Amerika, napilitan akong aminin. Nag-check-in ako sa hotel, tumpak na binigkas ng front desk staff ang aking pangalan. Welcome, Mark Riley, sir. Sa Amerika, halos walang nakakabigkas ng tama ng apelido ko. Kung may kailangan po kayo, sabihin lang po. May 24-hour English service po kami. Salamat. Habang umaakyat sa elevator, nag-isip ako. Ang mga nakita ko sa loob lamang ng ilang oras ay nayanig na ang aking prejudice. Efficient na transportation system. Perpektong digital infrastructure. Magalang na serbisyo. Ito ba talaga ang isang maliit na bansang pulo? Pumasok ako sa kwarto, nag-ayos ng bagahe, at tumingin sa labas ng bintana. Nakita ko ang layo ng Ayala Triangle. Ang mga pulang ilaw ay nangingibabaw sa skyline ng Makati. Bukas, pupunta ako sa BGC. Muli kong chinek ang itinerary. BGC Tech Valley, ang tinatawag na Silicon Valley ng Pilipinas. Sa totoo lang, hindi ako nag-expect. Malamang, kasing level lang ng Silicon Valley riyan, naisip ko. Ngunit tulad ng pagkabigo ng aking mga hula sa unang araw, may feeling ako na ganoon din ang mangyayari bukas. Noong gabing iyon, nakahiga ako sa kama at nakatingala sa kisame. Ang mga nakita ko sa maikling 2 oras mula Enaiya hanggang Makati ay patuloy na umiikot sa isip ko. Automated system, tumpak na oras ng tren, integrated transport card, real-time information. Ang one na lungsod para sa mga exchange student na pinili ng Global University Ranking Institution mula ngayon, hindi na London kundi Manila. Ang parirala na binanggit ni Sarah sa meeting ay pumasok sa isip ko. Hindi ako naniwala noong una ko itong narinig. Ngunit ngayon, medyo naiintindihan ko na. Sa labas ng bintana, nagniningning ang night view ng Manila. Bawat ilaw ay nagbibigay liwanag sa lungsod. Bawat ilaw ay buhay ng isang tao, pangarap ng isang tao. At sa mga pangarap na iyon, may mga exchange student din mula sa buong mundo. Mula France, Germany, Canada, Brazil. Bakit nila pinili ang Manila? Sa tingin ko, bukas ay mas maliliwanagan ako. Ipinikit ko ang aking mata. Ngunit hindi ako madaling nakatulog. Masyadong magulo ang aking isip. Ito ay dahil ang aking mga paniniwala na naipon sa loob ng 20 taon ay unti-unting nagigiba. Kinabukasan, maaga akong nagising. Bumaba ako sa hotel breakfast buffet at nakakita ng maraming dayuhan, taga-kanluran,
taga-gitnang silangan, taga-timog silangang Asya iba-iba. Sa isang mesa, French ang naririnig ko, at sa isa naman, Spanish. Tunay ngang international city, naisip ko, at umupo ako bitbit ang salad at kape. Ang itinerary ko ngayong araw ay ang pagbisita sa BGC Tech Valley. Si Ate Mia, ang lokal na guide, ay makikipagkita sa lobby ng alas 9 ng umaga. Eksaktong 9, bumaba ako sa lobby at may isang babaeng naghihintay sa akin. Mark Riley po ba? Ako po si Mia Gonzalez. Ako po ang maghahandle ng BGC tour nyo ngayon. Kumusta? Habang nakikipagkamay, pinagmasdan ko siya. Mukhang matalino, nasa early 30s. Mga 20 minuto lang po ang biyahe. Ipaliwanag ko po muna ang tungkol sa BGC habang nagbibiyahe. Sumakay kami sa sasakyang naghihintay sa tapat ng hotel. Nang umalis ang sasakyan, kinuha ni Mia ang kanyang tablet at ipinakita sa akin. Ang BGC ay matagal nang tinatawag na Bit Valley at ito ang sentro ng IT ng Pilipinas. Ngayon, nakakumpol po rito ang mga nangungunang IT companies tulad ng Google, Globe Telecom, at iba pa. Nakita ko ang makabagong gusali na nakatayo ng dikit-dikit. Marami ring startup. Tanong ko, higit 2,000 po. Ang AI, fintech, at entertainment po ang pinakamalakas. W mo. Nagulat ako. Malinis at maayos na kalsada, at maayos ang mga sasakyan. Iyan po ang BGC High Street, na nakikita ninyo. Itinuro ni Mia ang labas ng bintana. Isang malaking gusali na gawa sa salamin ang nakita ko. May mall sa ibaba at opisina sa itaas. Ang ganda ng lokasyon. Pumasok kami sa BGC. Sa sandaling iyon, nawalan ako ng salita. Iba ito sa ganap na inaasahan ko. Hindi ito homogeneous na gusaling salamin. Ang mga natatanging architectural structure na naglalaman ng identity ng bawat kumpanya ay nakatayo ng dikit-dikit. Mas futuristic kaysa sa Silicon Valley. Napilitan akong aminin. Ang una naming binisita ay ang AI Research Institute ng isang malaking IT company sa Pilipinas. Pagpasok namin sa lobby, isang malaking media wall ang sumalubong sa mga bisita. Ang digital art na ginawa ng AI ng real-time ay pumuno sa dingding. Mark Riley, sir. Ako po si Enger. June Cruz, mula sa AI Research Team. Natapos ko po ang PH. Di ko sa MIT, at umuwi po ako sa Pilipinas 2 taon na ang nakalipas. Met? At bakit ka bumalik sa Pilipinas? Direkta kong tanong. Dahil mas exciting po rito. Sa Silicon Valley, matindi ang competition at individualistic, hindi po ba? Dito, malakas ang kultura ng bayanihan. Kooperasyon. Inihatid kami ni Enger Cruz sa research lab. Habang naglalakad sa pasilyo, may mga patent certificates na nakadisplay sa dingding. 120 AI-related patents po ang na-issue namin noong nakaraang taon lang. Ibay Arsha? Opo. 5% po niyan ay global patents. Pumasok kami sa demo room. Isang grupo ng researchers ang nakakumpol sa harap ng isang malaking screen. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang aming pinakabagong automated translation technology. Nag-type si Enger Cruz ng isang Tagalog na pangungusap. Sir, kape po tayo mamaya. Isinalin ito ng AI sa Ingles. Boss, let's grab coffee later. Hindi ito simpleng pagsasalin. Binago nito ang kultura ng Pilipinas na kape po tayo sa let's grab coffee sa natural na paraan. Hindi lang po ito simpleng pagsasalin. Naiintindihan din po nito ang cultural context. Anong pinagkaiba nito sa Google Translate? Tanong ko. Ang Google po ay text-based, pero kami po ay situation-based. Isinasaalang-alang po namin kung sino ang nagsasalita, kailan, saan at kanino. Ang susunod na demo ay mas nakakagulat. Real-time simultaneous interpretation. Nagsalita si Enger Cruz sa Filipino. Ang pag-unlad ng teknolohiya ng artificial intelligence ay lubos na magpapabago sa ating buhay. Halos kasabay nito, lumabas ang Ingles sa aking earphones. Halos walang delay. Paano ito posible? Labis akong nagulat. Napakalaki po ng data sa Filipino at iba pang lokal na lengguwahe. Gumagawa po kami ng AI na nagbabasa ng context at may pusong Filipino.
Ipinagmamalaki ni Enger, Cruz, at hindi po namin ginagaya ang Silicon Valley. Ginagawa po namin ang sarili naming daan. Tumimo sa aking puso ang salitang iyon. Hindi gumagaya. Akala ko, habang buhay silang humahabol sa Amerika, ngunit ginagawa nila ang sarili nilang daan, gamit ang sarili nilang kalakasan. Paglabas namin sa research lab, nagtungo kami sa isa pang IT company, 5 minutong biyahe lang. Dito po, ginagawa nila ang hindi lang AI, kundi mobility at fintech din, paliwanag ni Mia. Ang PhD researcher na nakilala ko roon ay wala pang 30 taong gulang. Nagsasaliksik po ako sa multimodal AI, sabi niya, pinoproseso po namin ang text, image, at audio ng sabay-sabay. Ang demo ay talagang kahanga-hanga. Nang pinatugtog ang tradisyonal na musikang Filipino, gumuhit ang AI ng digital art na akmarito. Kasabay nito, bumigkas din ito ng isang haiku or tanaga, adapting to the setting. Nagsimula sa kulturang Filipino, ngunit ang edukasyon at teknolohiya ng Pilipinas ang nagbabago ng mga buhay, sabi ng researcher. Gumagawa po kami ng AI na lubos na nakakaintindi sa kultura ng Asya. Iyon po ang differentiated competitiveness namin sa global market. Tanghalian na. Inihatid ako ni Mia sa isang canteen. Dito po. Madalas kumain ang mga startup representatives sa BGC. Ang canteen ay puno ng mga kabataan. Karamihan ay mukhang nasa late 20s hanggang early 30s. Umupo kami at nag-order. May narinig akong Ingles. Mula sa katabing mesa may French accent. Mga startup staff din po ba sila? Tanong ko. Opo. Malamang po, mga dayuhang developer sila. Marami po rito sa BGC. Bakit sila nagpunta pa sa Pilipinas? Speed po. Ang 6 na buwang pananatili rito ay katumbas po ng 2 taong karanasan sa Silicon Valley. May, sala niya. Pagkatapos naming kumain, sinimulan namin ang afternoon itinerary. Binisita namin ang isang AI startup. Ang CEO ay isang babae, 31 taong gulang. Nagtapos po ako sa MIT at nagtrabaho sa Silicon Valley ng 3 taon, pero umuwi po ako sa Pilipinas 2 taon na ang nakalipas. Bakit? Direkta kong tanong. Dahil mas mabilis po rito. Kapag may idea, makakakuha po agad ng investment sa loob ng 1 linggo at lalabas ang product sa loob ng 1 buwan. Sabi niya habang tumatawa. Bilis na hindi mo ma-imagine sa Amerika. Tiningnan niya ang opisina. Kalahati sa 15 staff ay dayuhan. Germany, India, Brazil, Canada, mga dating exchange students sa Manila. Ang 6 na buwang internship experience sa Pilipinas ay naging susi sa pagbukas ng pinto ng Silicon Valley. Wala akong nasabi sa parirala na iyon. Lumipat kami sa conference room at nakarinig ng mas detalyadong kuwento. Nakakuha po kami ng seed investment noong nakaraang taon. 3 buwan po. Inaha, san ba? 3 buwan? Opo. Mabilis po ang desisyon ng mga Filipino investors. Marami po ang nagdedesisyon sa investment sa isang meeting lang. Ipinakita niya ang chart. 3 sa staff namin ang nagtapos sa MIT at lahat sila ay mga dating exchange student sa Pilipinas. Ang 6 na buwan sa Manila ay lubos na nagpabago sa pananaw nila. Panghuli, binisita namin ang AI center ng isang malaking electronics company. Ang researcher na nakilala ko roon ay kasing edad ko. Nagsasaliksik po kami sa on-device AI. Sabi niya, AI po na direktang tumatakbo sa smartphone ng walang cloud. Ang demo ay talagang nakakagulat. Posible ang real-time translation at image analysis kahit walang internet connection. Paano ito posible? Dahil ba malakas ang hardware ng Pilipinas? Ang kakayahan po na i-optimize ang hardware at software ng sabay-sabay ay ang aming kalakasan. Doon ko lang lubos na naunawaan. Hindi humahabol ang mga kumpanya sa Pilipinas sa Amerika. Nagbubukas sila ng sarili nilang daan, gamit ang sarili nilang kalakasan. Pagdating ng gabi, dinala ako ni Mia sa isang viewing deck sa BGC. Ang BGC, nang tingnan mula sa taas, ay kamangha-mangha. Libo-libong ilaw ang nagniningning. Ang bawat ilaw na iyan ay pangarap ng isang tao, sabi ni Mia. At ang malaking bahagi ng mga pangarap na iyon ay pangarap din ng mga kabataang dayuhan.
Wala akong masabi. Ang mga nakita ko sa buong araw ay umiikot sa aking isip. Original technology, mabilis na execution, global talent. Ito ba talaga ang Pilipinas na binalewala ko? Habang nagbibiyahe pabalik sa hotel, tahimik akong nag-isip. Sa isang araw, kalahati na ng aking prejudice ang nagiba. Ang natitirang kalahati ay malamang na magigiba bukas sa UP Diliman. Kinabukasan, nagtungo ako sa University of the Philippines Diliman U. Muling naging guide si Mia. Ngayon po, makikipagkita tayo sa professor na head ng International Relations. Pagkatapos, mag-campus tour tayo. Umalis ang sasakyan patungo sa Diliman. Nakakagulat ang isang unibersidad sa gitna ng urban center. Karamihan sa mga unibersidad sa Silicon Valley ay nasa labas ng bayan. Ang UP po ay isa sa mga most internationalized universities sa Pilipinas, paliwanag ni Mia. Pagpasok namin sa Academic Oval, nakita ko ang mga lumang gusali. Ngunit kasabay nito, mayroon ding mga makabagong architectural structures, tradition and modernity in harmony. Pumasok kami sa International Exchange Building. May mga flag ng iba't ibang bansa na nakadisplay sa lobby. Amerika, France, Germany, Spain, Brazil. Welcome, Mr. Mark Riley. Nakipagkamay ang isang middle-aged professor. Ako po si Dr. Jose de los Reyes, ang head ng International Cooperation. Ikinalulugod ko po kayong makilala. Lumipat kami sa conference room. Binuksan ni Dr. De Los Reyes ang kanyang laptop at ipinakita ang screen. Tingnan po muna natin ang statistics. Lumitaw ang isang graph. Exchange Student Application Status. Ang Exchange Student Applications po para sa fall semester ngayong taon ay 2,847. Ang dami. Opo. Ngunit 180 lang po ang quota. Nag-calculate ako. Ang competition rate ay higit 15. Eksakto po, 10 pitasa. Noong nakaraang taon, 12 lang. Patuloy po itong tumataas. Nagpalit ng slide si Dr. De Los Reyes. Ang no. Mga napulinaan elamanaka. Nang no, one na lungsod para sa mga exchange student na pinili ng Global University Ranking Institution mula ngayon, hindi na London kundi Manila. Lumabas ang ranking table sa screen. Manila, first place. London, second. Singapore, third. Totoo ba ito? Hindi ako makapaniwala. Opo, inihayag po ito noong nakaraang taon. Sa lahat ng aspeto education standard, safety, cost of living, job opportunities, Manila po ang no one. Itinuro ni Dr. De Los Reyes ang labas ng bintana. Kalahati po sa mga estudyanteng nakikita ninyo roon ay dayuhan. Totoo. Nang tingnan ko ang mga estudyanteng naglalakad sa campus, iba-iba ang lahi. Saang bansa po ang pinakamarami? France po ang #1. Sumusunod po ang Germany, Spain at Canada. Bakit nila pinipili ang Pilipinas? Ibinato ko ang pinakamahalagang tanong. Nag-isip sandali si Dr. De Los Reyes, pagkatapos ay sumagot. Mataas po ang ranggo ng aming unibersidad sa global ranking. Pangalawa, safety po. Ang Manila po ay isa sa pinakaligtas na lungsod sa mundo. Iyon, naramdaman ko ring iyon kahapon. Hindi ako natakot maglakad sa gabi. Pangatlo, at ang pinakamahalaga, opportunities po. Sa 6 na buwang pag-aaral sa Manila, nagbubukas po ang iba't ibang opportunities, startup internship sa BGC, large company project, AI lab participation. Nagbahagi si Dr. De Los Reyes ng isang halimbawa. May isang estudyante po mula sa France noong nakaraang taon. Business major, pero nag-internship po siya sa isang malaking IT company rito. Pagkatapos ng 6 na buwan, bumalik siya sa France at nakatanggap po siya ng offer mula sa Louis Vuitton. Tumango ako. Ang sinasabi ng mga kabataan sa Amerika at Canada na malulugi sila sa karera kung hindi sila makakapag-aral sa Pilipinas ay hindi exaggeration. Hindi po exaggeration, sabi niya. In fact, totoo po iyan. Ipinakita ni Dr. De Los Reyes ang isa pang slide. Ito po ang graduate tracing survey. 85% po ng mga exchange student na nag-aral sa Manila
ay nakahanap ng trabaho sa loob ng 6 na buwan pagkatapos nilang magtapos. Baifanjapashu? Opo, ang normal po na estudyante ay 68%. Malinaw po ang pagkakaiba. Pagkatapos ng meeting, sinimulan namin ang campus tour. Una, nagpunta kami sa main library. Nagulat ako pagpasok ko. Ang mga estudyante ay nakaupo ng dikit-dikit sa bawat mesa, nag-aaral. 24 hours po itong bukas, paliwanag ni Mia. Sa isang mesa, magkasamang nag-aaral ang mga estudyanteng Filipino at dayuhan. Nag-uusap sila, pinaghahalo ang Filipino at Ingles. Anong ginagawa ng mga estudyanteng iyon? Team project po yata. Dito po, pinaghahalo ang mga estudyanteng Filipino at dayuhan sa isang team. Sumunod, ang College of Engineering. Binisita namin ang AI Research Lab. Doon, nakilala namin ang isang dayuhang estudyante. Isang binata na may kulay gintong buhok. Hello, ako po si Anna Hoffman. Mula po ako sa Germany. Anong sinasaliksik mo? Natural language processing po. Nag-aaral po ako sa AI ng Filipino. Bakit Filipino ang pinili mo? Tanong ko. Ang Filipino po ay talagang magandang lengguwahe. Para mag-aral ng AI. Complex, pero mayaman sa context. Ipinakita ni Ana ang computer screen. Ang model na ginawa ko ay nakakakilala sa Filipino ng may 98% accuracy. Ganoon ba kalaki ang pagkakaiba? Opo. Marami po ang salita sa Filipino at mahirap, pero kapag natutunan, napaka-logical. Tanghalian na. Nagpunta kami sa student cafeteria. Nakakagulat. Ang menu ay nakadisplay sa 6 na lengguwahe. Filipino, English, Chinese, Korean, French, Spanish. Consideration para sa mga foreign students, sabi ko. Natural lang po. 2% po ng mga estudyante ay dayuhan. Maingay ang cafeteria. Iba't ibang lengguwahe ang naghahalo. Sa isang mesa, 4 ang nakaupo, kumakain, Filipino, French, American, Korean. Tiningnan ko ang tanawin na iyon at naisip ko, ito ang tunay na global education. Hapon na, at binisita namin ang dormitory. Ang gusali ng international dorm. Sa lobby, nakilala ko ang isang lalaking estudyante mula sa Canada. Mula po ako sa University of Toronto. Exchange student po ako rito ng isang semester. Kumusta ang Manila? Tanong ko. Totally higit sa inaasahan ko. Sa una, na-attract lang ako sa Pinoy pop, pero nang dumating ako rito, hindi lang pala iyon. Anong pinakamaganda? Ang convenience po. Mabilis lahat. Mabilis ang delivery. Mabilis ang internet. Mabilis ang desisyon ng mga tao. Sabi niya habang tumatawa. At maraming opportunities. Nakatanggap ako ng internship offer mula sa isang startup sa BGC noong nakaraang buwan. Anong gagawin mo pagbalik mo sa Toronto? Hindi ko pa po alam. Sa totoo lang, gusto ko pang manatili sa Pilipinas. Pagdating ng gabi, lumabas kami sa Central Plaza ng campus. Ang mga estudyante ay nagkukumpol. May grupong nagigitara. May grupong nagsasayaw. Tingnan niyo po iyon. Itinuro ni Mia ang isang grupo. 5 tao ang nakaupo, nag-uusap. Yan po, language exchange group yata. Nagkikita ang mga dayuhan na gustong matuto ng Filipino at mga Filipino na gustong matuto ng English. Lumapit ako sa kanila. Excuse me, anong ginagawa ninyo? Sumagot ang isang estudyante. Language exchange po. Mula po ako sa Spain. At nag-aaral po ako ng Filipino. Masaya ba? Opo. Talagang tinutulungan ako ng mga kaibigan kong Filipino. At ngayon, nakakabasa na rin ako ng kaunting baybayin. Filipino script, adapting to the setting. Ipinagmamalaki niya. Naisip ko, baybayin? Ganoon ba kadali? Ipinaliwanag ng estudyanteng Filipino na katabi niya. Masipag po talaga siya. Na-memorize po niya lahat ng baybayin sa loob ng 1 linggo. Nagulat ako. Ganoon ba sila ka-passionate? Dumilim na ang araw, at nagsimulang umilaw ang campus. Umupo ako sa bench at tiningnan ang campus. Nagtatawanan at nagkukulitan ang mga estudyante. May Filipino, may dayuhan. Ngunit walang kabuluhan ang pagkakaiba. Lahat sila ay estudyante lang. Ngayon,
ang mapa ng mga kabataan sa buong mundo, ay lumilipat mula Amerika at Britanya patungo sa Manila. Ang salitang iyon ay naging totoo, lumapit si Mia. Kumusta po? Ang tour ngayong araw. Nagulat ako. Ganap na iba sa inaasahan ko. Bukas po, pupunta tayo sa Makati Startup Hub at Ayala Triangle. Mas magugulat pa po kayo. Ngumiti ako. Sapat na akong nagugulat. Ngunit tama si Mia. Dahil ang mas malaking shock ay naghihintay sa akin kinabukasan. Continuation of the story, maintaining the original's length and detail, adapting the remaining Japanese settings to Filipino ones. Ipinagpatuloy ang kwento. Sa ika-4 na araw, nagtungo ako sa Makati. Ngayon, araw na para bisitahin ang Startup Hub at Ayala Triangle. Si Mia pa rin ang guide ko. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo ang mas dynamic na Manila. Tumigil ang sasakyan sa tapat ng isang gusali malapit sa Ayala Station. Ito po ang Google Campus Manila. Google Campus? Opo. Isang espasyo po na ginawa ng Google para suportahan ang mga startup. Mayroon lang po nito sa ilang lugar sa mundo. Julie Manaa, pagpasok namin sa gusali, punong-puno ito ng mga kabataan. Karamihan ay nasa late 20s hanggang early 30s. Nagtatrabaho sila sa kanilang laptop o nagdedebate sa harap ng whiteboard. Daan-daang tao po ang nagtatrabaho rito araw-araw. Libre. Opo. Inaalok po ito ng Google para palakasin ang startup ecosystem. Sa isang bahagi, mayroong pitching practice na nagaganap. May isang batang babae na nagpepresenta. Ang AI po namin ay nagpapataas ng accuracy sa cancer diagnosis ng 30%. Nagtanong ang mga tagapakinig. Gaano po karaming data ang nakuha ninyo? Anong advantage laban sa mga competitors? Walang hirap na sumagot ang babae. Humanga ako. Napaka-confident sa murang edad. Sumunod, nagtungo kami sa Ayala Triangle. Ang Ayala Triangle ay sentro ng fashion at trend. Pero sa nakalipas na ilang taon, ganap po itong nagbago. Ha. Pagbaba namin sa sasakyan, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa amin. Ang mga sopistikadong gusali ay naging coffee shops at mga opisina. Ito po ang trendsetter ng Manila, paliwanag ni Mia. Ang una naming binisita ay isang mobility startup, isang opisina na inayos mula sa isang lumang gusali. Hello, ako po si Ryan Gomez, ang CEO. Nakipagkamay ang isang lalaki na mukhang 32 taong gulang. Ginagawa po namin ang e-scooter sharing service. Sa kasalukuyan, 50,000 unit po ang nakalagay sa buong Manila. 50,000 unit. Opo. 200,000 po ang gumagamit araw-araw. Tiningnan ko ang opisina, mayroong 20 staff. Kalahati sa kanila ay dayuhan. Ang daming dayuhang staff, sabi ko. Opo. Ang Canadian developer po roon. Ang French designer, ang Brazilian engineer, lahat po sila ay dating exchange student sa Manila. Tinawag ni Ryan ang isang staff. Jason, sandali. Lumapit ang isang binata na may kulay gintong buhok. Ako po si Jason Smith. Mula po ako sa Canada. Paano ka napunta rito? Tanong ko. Nagpunta po ako rito para mag-exchange noong nakaraang taon at nag-internship po ako rito. Tapos, inalok po ako ng full-time offer. Hindi mo ba naisipang bumalik sa Canada? Ay, hindi po. Mas exciting po rito. Sabi ni Jason habang tumatawa. Ang 6 na buwang internship experience sa Pilipinas ay naging susi sa pagbukas ng pinto ng Silicon Valley. In fact, tumawag po ang Google at Apple. Pero bakit ako nagpaiwan dito? Dahil mas marami po akong matututunan dito. Ang trabahong ginawa ko sa loob ng 6 na buwan ay trabaho na aabuti ng 2 taon sa Canada. Tanghalian na. Lumabas kami sa Ayala Triangle. Ang mga coffee shops at restaurants ay nakatayo ng dikit-dikit. Pumasok kami sa isang coffee shop at nakakagulat na ang menu ay nasa tablet. Please order on the tablet. Payment is also possible here. Paliwanag ng staff. Ang menu ay lumabas sa English, Chinese, at Korean. Ang daming foreign customers. Sabi ko, opo. Lalo na po ang mga kabataan mula sa Europa.
Pagkatapos kumain, naglakad kami. Ang mga kabataan ay nagkukumpol. Iba't ibang lengguwahe ang naririnig. English, French, Spanish, German. Nang dumaan ako sa isang grupo, narinig ko ang French. Huminto ako at pinagmasdan sila. Apat sila. Dalawa ang Filipino at dalawa ang dayuhan. Excuse me, anong ginagawa ninyo? Tanong ko sa Ingles. Sumagot ang isang babaeng French. We're a startup team. We're brainstorming today. Startup? Opo. Fashion tech company. Gumagawa po kami ng personalized styling gamit ang AI. Iba-iba ang nationality ng team ninyo. Iyon po ang kalakasan namin. Alam ko po ang fashion ng France. Alam ng mga kaibigan kong Filipino ang fashion at technology ng Pilipinas. At alam ng kaibigan kong Amerikano ang marketing. Humanga ako. Ang sinasabing nagsimula sa kultura ng Pilipinas, ngunit ang edukasyon at teknolohiya ng Pilipinas ang nagbabago ng mga buhay, ay totoo. Opo. Una po, gusto ko lang ang Pinoy pop, kaya ako nagpunta sa Pilipinas. Pero ngayon, dito po ginagawa ang career ko. Hapon na. At lumipat kami sa Ortigas Center. Iba po ang pakiramdam ng Ortigas. Naghahalo po ang iba't ibang kultura. Paliwanag ni Mia. Ang mga kalsada ng Ortigas ay talagang masigla. Mga taong nagpe-perform, mga artista na gumuguhit. Ang daming dayuhan dito. Opo. Ang Ortigas po ay isa sa pinakapaboritong bayan ng mga dayuhan. Dumaan kami sa tapat ng isang tindahan, may mahabang pila. Mahigit kalahati ay dayuhan. Mga turista po lahat iyan. Hindi po. Karamihan po ay nakatira sa Manila. Mga exchange student, mga empleyado, mga guest workers. Nagulat ako. Ganoon ba karami ang dayuhan na nakatira sa Manila? Pagdating ng gabi, nagpunta kami sa isang bar na may city view. Umupo ako at nag-order ng beer. 3 araw na po kayo sa Manila. Kumusta po? Tanong ni Mia. Nag-isip ako sandali, pagkatapos ay sumagot. Sa totoo lang, shocking. Sa lahat ng aspeto. Teknolohiya, edukasyon, kultura, ganap na iba sa inaasahan ko. Humigop ako ng beer, lalo na ang mga kabataan. Walang takot. Nagtatangkang muli, kahit magkamali. Walang limitasyon sa bansa. Nagbago po ang mga kabataan sa Pilipinas, sabi ni Mia. Dati po, hinahanap nila ang stability. Malaking kumpanya, gobyerno. Ngayon, hinahabol nila ang sarili nilang pangarap. Gumagawa ng startup, pumupunta sa global companies. Nagtatrabaho sa world stage. Lumabas ang night view ng Manila sa labas ng bintana. Milyon-milyong ilaw ang nagniningning. Bigla kong naalala ang sarili ko noong ako ay 20s. Noong panahong iyon, tumitingin lang ako sa MIT. Akala ko, ang Amerika lang ang sagot. Ngunit iba ang mga kabataan sa lungsod na ito ngayon. Iniisip nila ang mundo bilang sarili nilang stage. Ang exchange program sa Pilipinas ay hindi nakakaibang pagpipilian, kundi isang oportunidad na kung mapalampas ay manghihinayang ka, bulong ko. Opo. Iyon po. Inilapag ko ang beer glass at nag-isip. Ano ba ang namali kong tingnan sa buong buhay ko? Nang ituro ng datos ang Pilipinas, hindi ako naniwala dahil ang prejudice ang nagbulag sa akin. Ngunit sa 3 araw na personal kong nakita at naramdaman, ang Pilipinas ay mas advanced kaysa sa inakala ko. Sa ilang aspeto, mas advanced pa sa Silicon Valley. Anong gagawin niyo po bukas? Tanong ni Mia. Bukas, pupunta ako sa Google Manila office. Makikipagkita ako sa mga staff doon. Mga Filipino Google staff. Opo. Lalo na, gusto kong marinig ang kwento ng mga Filipino developer. Gusto ko nang matuto. Ang mga bagay na namali kong tingnan, ang mga bagay na hindi ko alam. Noong gabing iyon, bumalik ako sa hotel at humiga sa kama. Habang nakatingala sa kisame, nag-isip ako, 4 na araw na lang ang natitira. Napakabilis ng panahon. Gusto ko pa sanang makita at matuto ng higit pa. Ngunit 1 linggo lang ang lahat. Pero sapat na. Dahil marami na akong nabago. Ipinikit ko ang aking mata. Bukas,
May iba pang realization na naghihintay. Remaining story adaptation follows the same pattern. Google Manila visit, Free Day in Manila, Startup Festival, Final Reflections, Return Home. Sa ika-4 na araw, nagtungo ako sa Google Office sa BGC, isang high-rise building na malapit sa istasyon. Dumaan ako sa security sa lobby at sumakay sa elevator. Welcome, Mr. Riley. Sinalubong ako ng isang batang babae. Ako po si Isabel mula sa HR team. Nakatanggap po ako ng memo mula sa HQ. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Nakipagkamay ako at pumasok sa opisina. Ang atmosphere ay katulad ng sa Google Silicon Valley, ngunit may kakaiba. Mas vibrant, mas bata. Ngayon po, makikipagkita kayo sa AI team leader namin. Si Enger. Mari Torres po, talagang matalino. Dinala ako sa conference room. Mark Riley po. Kumusta? Binuksan ni Mari ang kanyang laptop at ipinakita ang screen. Ipapaliwanag ko po sa inyo ang AI trend sa Manila. Kinuha ko ang aking pen. Dati, ako ang nag-interview. Ngayon, ako ang matututo. Sabi ko ng totoo. Ngumiti si Mari. Ayos lang po. Sa una, feeling ko rin po, napakalayo ng HQ. Nagpalit siya ng slide. Sa BGC Tech Valley lang. 60 AI startup po ang nakakuha ng seed investment noong nakaraang taon. Losure? Opo. Ang density po nito ay kasing antas ng Silicon Valley. Lumabas ang isang graph sa susunod na slide. At ang average age po ng mga developer rito ay 248 taong gulang. Bata, mabilis, at walang takot. Habang nagtatala, nagtanong ako. Kumpara sa Silicon Valley, anong pagkakaiba? Speed po. Dito, mula idea hanggang prototype, magagawa sa loob ng 1 linggo. Bakit napakabilis? Ipinaliwanag ni Mari. Una, magkakadikit po ang lahat. Investors, developers, designers, lahat. 30 minutong biyahe lang. Pangalawa, mabilis ang desisyon. Mas mahalaga po sa mga batang kumpanya sa Pilipinas ang execution kaysa sa meeting. Tumango ako. Pangatlo, toleration sa failure po. Dati, kapag nagkamali, tapos na. Ngayon, ang failure ay karanasan din. Danta, sa loob ng 1 oras ipinakita ni Mari ang iba't ibang data sa akin, AI investment status, talent migration pattern, global collaboration cases. Nagtala lang ako ng nagtala. Hindi nakakaiba para sa akin na matuto sa isang junior na 99 taong mas bata sa akin. Sa halip, naging humble ako. Mark sir, may gusto po akong itanong, tanong ni Mari. Ano po ang tingin ng HQ sa Pilipinas? Sumagot ako ng totoo. Sa totoo lang, maliit ang tingin. Kasama na ako. Ngayon, ganap nang nagbago. Ngumiti si Mari. Mabuti po. Sa totoo lang, ang Pilipinas din, dati, tumitingin lang sa Amerika. Pero ngayon, iba na po. Paano nagbago? Ginagawa na po namin ang sarili naming daan. Hindi po gumagaya, kundi nag-invent. Tanghalian na, at nagpunta kami sa cafeteria ng kumpanya. Malawak at malinis ang cafeteria. Marami rin ang menu. Filipino, Western, Chinese lahat po nandyan, sabi ko. Employee benefits po. At pwede pong gumamit ang pamilya ng libre hanggang 4 na beses sa isang buwan. Talaga. Nagulat ako. Maganda rin ang benefits ng Google Silicon Valley, pero hindi naman ganito. Habang kumakain, tumingin ako sa paligid. Ang mga staff ay natural na nag-uusap. Walang sense ng hierarchy. Nagbago po talaga ang kultura ng mga kumpanya sa Pilipinas, sabi ko. Opo. Dati, vertical. Pero ngayon, horizontal. Lalo na po ang mga IT companies. Hapon na, at nakipagkita ako sa team members ni Mari. Lahat sila ay nasa late 20s hanggang early 30s. Habang nakikipag-usap ako sa kanila, naramdaman ko, may global mindset sila, matata sa Ingles, at alam na alam ang world trends. Mark sir, may gusto po akong itanong. Tanong ng isang batang developer. Dream pa rin po ba ang magtrabaho sa Silicon Valley? Nag-isip ako sandali.
Dati, oo. Pero ngayon, hindi na yata kailangan. Bakit po? Sapat na rin po ang opportunities dito, hindi po ba? Baka nga po mas maganda pa. Tumawa sila. Iyan din po ang feeling namin. Kaya may mga kaibigan po kami na tumanggi sa offer ng HQ at nagpaiwan dito. Pagdating ng gabi, natapos ang meeting at lumabas kami. Masikip ang BGC dahil sa rush hour. Ngunit ang nakakagulat, halos lahat ay umaalis ng 6 o 7 p.m. Hindi po kayo nag-overtime? Tanong ko. Maliban po sa mga espesyal na kaso, hindi po. Fixed time po ang principal. VD Asian. Sa Silicon Valley nagtatrabaho kami hanggang 10 p.m. Kaya po kayo nagkakaroon ng burnout? Tanong ni Mari. Tama siya. Hindi ko na alam kung gaano na ako kadalas napapagod sa loob ng 20 taon na iyon. Dito po, mahalaga ang work-life balance. Dahil ang masayang empleyado ay mas creative. Tumango ako. Kaya sila mas confident. Habang nagbibiyahe pabalik sa hotel, patuloy akong nag-isip. Napakarami kong natutunan ngayong araw, lalo na kay Mari. 25 taong gulang lang siya, pero malawak ang pananaw sa mundo at puno ng confidence. Ganoon din ba ako noong edad niya? Sa totoo lang, hindi. Palagi akong anxious at palaging gustong kilalanin. Pero iba ang mga kabataan na nakilala ko sa Pilipinas ngayon. Alam nila ang halaga nila at ginagawa nila ang sarili nilang daan. Noong gabing iyon, binuksan ko ang aking laptop at nagpadala ng email sa Vice Presidente. Formal na report sa Philippines business trip ay ibibigay ko pag-uwi, pero sa simula pa lang, sasabihin ko na, maliit ang tingin natin sa Pilipinas, lalo na sa aspeto ng talent. Ang Pilipinas ay global standard na. Hindi, sa ilang aspeto, nangunguna pa sila sa atin. Pagkatapos kong ipadala ang email, gumaan ang pakiramdam ko. Kailangang aminin ang mga bagay na dapat aminin. Sa labas ng bintana, nakita ko ang night view ng Manila. 3 araw na lang ang natitira. Napakabilis ng panahon. 5 araw. Free time ko. Walang schedule na nakatakda. Nagising ako ng medyo huli at naglakad sa paligid ng hotel. Naglakad ako sa kalye ng Bonifacio High Street at maraming high-end brands ang nakatayo, ngunit hindi iyon ang nakakagulat. Napakaraming dayuhan sa mga taong naglalakad. Taga-gitnang silangan, taga-Europa, taga-timog silangang Asya. Talagang ang international city. Pumasok ako sa isang coffee shop at nag-order ng kape. Umupo ako sa tabi ng bintana at pinagmasdan ang mga tao. Sa katabing mesa, may 2 French na nag-uusap. Mas masarap magtrabaho sa Manila kaysa sa Paris. Oo, mas maraming opportunities at hindi masama ang sweldo. Nakinig ako. At higit sa lahat, safe, hindi ba? Hindi ka matatakot maglakad sa gabi. Masarap din ang pagkain. Tumawa sila. Habang humihigop ako ng kape, nag-isip ako. Bakit nila pinili ang Manila? Alam ko na ang sagot. Opportunities, safety, quality of life lahat ay kumpleto. Hapon na, nagpunta ako sa Intramuros. Isang lugar kung saan nagtatagpo ang tradisyon at modernidad. Naglakad ako sa loob ng pader at maraming dayuhang turista ang nakita ko. May mga nagsusuot ng tradisyonal na damit Filipino barong, Filipiniana, at nagpipicture. May isang European couple na nakasuot ng tradisyonal na damit at tumatawa. Ang ganda talaga, humanga ang babae. Ngumiti ako. Ganoon pala ka-charming ang kultura ng Pilipinas. Nakita ko ang Manila Bay. Ang matataas na gusali at ang tradisyonal na stone fort ay magkasamang nagha-harmony. Ang lungsod kung saan nagtatagpo ang nakaraan at kasalukuyan iyon ang Manila. Pagdating ng gabi, pumunta ako sa isang restaurant mag-isa. Nag-order ako ng sinigang na hipon. Ipinaliwanag ng waiter habang nagse-serve. Enjoy your meal, sir. Habang kumakain, binalikan ko ang 4 na araw. Ang shock sa NAIA, ang innovation sa BGC, ang globalness ng UP, ang vibrancy ng Ayala Triangle lahat ay higit pa sa inaasahan ko. At ang mga kabataan na nakilala ko sa Google Office. Ngayon nakita ko ang future sa kanila.
Talagang ang marami akong namali sa buong buhay ko. Sa loob ng 20 taon, tiningnan ko lang ang Silicon Valley. Akala ko, ang Amerika ang pinakamahusay, iyon ang sagot, ngunit malawak ang mundo at ang opportunities ay nasa paligid. Lalo na rito, sa Manila. Pagkatapos kumain, nagpunta ako sa Roxas Boulevard. Maganda ang ilog sa gabi. May mga ilaw sa tulay at ang mga tao ay nagkukumpol sa tabi ng ilog. May mga nagjo-jogging, may mga nakaupo lang, nanonood ng night view. Umupo rin ako sa bench. Habang nakatingin sa ilog, nag-isip ako. Higit sa lahat, naging humble ako. Dahil nalaman ko kung gaano karaming bagay ang hindi ko alam. Kinuha ko ang cellphone at nagpadala ng email sa anak kong si Jake. Jake, saan mo ulit gustong mag-exchange? Agad na may reply. UK. Bakit? Nag-isip ako sandali. Pagkatapos ay nagpadala ng reply. Isipin mo rin ang Manila. Nandito ako ngayon. At talagang kamanghamanghang lugar. Manila? Nagre-rekomenda ka ng Pilipinas? Nagulat din ako. Ganap na iba nang makita ko. Sige, pag-iisipan kong mabuti. Dash. Ngumiti ako. Noong gabing iyon, bumalik ako sa hotel at tumingin sa labas ng bintana. Nagniningning ang Ayala Triangle. Tulad ng gusaling iyon, mataas din ang pag-angat ng Pilipinas. Binuksan ko ang laptop at nagsimulang ayusin ang aking mga tala. Draft ito ng report na gagawin ko pag-uwi. Sinimulan ko ang unang pangungusap ng report on the re-evaluation of the Philippines market ng ganito. Maliit ang tingin natin sa Pilipinas. Akala natin, isang bansang humahabol lang sila. Ngunit iba ang Pilipinas na nakita ko sa site. Sa bilis ng innovation, antas ng talent, global network sa lahat ng aspeto, kahanay o nangunguna pa sila sa atin. Habang nagtatype, naalala ko ang 4 na araw. Maraming mukha ang dumaan. Si Enger, Cruz na researcher, si Anna na exchange student, si Jason na startup staff, si Mari na taga-Google. Lahat sila ay nagturo sa akin ng isang bagong pananaw sa mundo. Ang partikular na dapat bigyang pansin ay ang katotohanan na ang global talent ay nagkukumpol sa Manila. Hindi lang sila pumupunta dahil sa kultura ng Pilipinas, kundi dahil sa practical opportunities. Ang 6 na buwang internship experience sa Pilipinas ay katumbas ng 2 taong career sa Silicon Valley, hindi ito exaggeration. Tumigil ako sa pagtatype at nag-isip. Hindi ko inakala na magbabago ako ng ganito. Isang linggo lang ang nakalipas. Skeptical ako. Akala ko, aksaya lang ng oras ang business trip. Ngunit ngayon, nagpapasalamat ako dahil binago ng trip na ito ang buhay ko. Ipinagpatuloy ko ang report. Bilang conclusion, kailangang i-re-establish ng Google ang estratehiya nito para sa Philippines market. Hindi lang ito dapat tingnan bilang isang consumer market, kundi bilang isang innovation partner. At kailangan din nating baguhin ang recruitment strategy. Kailangan nating bigyan ng mas malaking bigat ang mga talent na may karanasan sa Pilipinas. Idinagdag ko ang huling pangungusap. Ngayon, ang mapa ng mga kabataan sa buong mundo ay lumilipat mula Amerika at Britanya patungo sa Manila. Kung hindi natin maiintindihan ang daloy na ito, mapapalampas natin ang pinakamahusay na mga talent. Inisave ko ang file. Bukas ang 6 na araw, may isang lugar pa akong gustong puntahan. Isang malaking startup festival sa Manila. Sinasabi nila, ito ang pinakamalaking event sa Asia. Ano pa ang matututunan ko roon? Excited ako. Ngayon, masaya na akong matuto. Humiga ako sa kama at tumingala sa kisame. Ganap na ibang tao ako ngayon kumpara noong 4 na araw na ang nakalipas. Nagiba ang prejudice, bumukas ang puso. At higit sa lahat, naging humble ako. Kung makakabalik lang ako noong ako ay 20 anyos, pumunta rin sana ako sa Manila. Iyon ang feeling ko. Makukuha ng anak kong si Jake ang chance na iyon. At ako, mas makikipagtulungan pa ako sa Pilipinas. Ang exchange program sa Pilipinas ay hindi nakakaibang pagpipilian, kundi isang oportunidad na kung mapalampas ay manghihinayang ka. Ang salitang iyon, na ibinulong ko ilang araw na ang nakalipas, ay naging conviction na ngayon. Ipinikit ko ang aking mata. Bukas,
May iba pang surprise na naghihintay. Dahil ang lungsod na ito ay nagulat sa akin. Ika-6 na araw. Nagtungo ako sa convention center. Pagbaba ko sa istasyon, naglakad ako sa underground walkway. Napakalaki ng development ng underground. Nang dumating ako sa convention center, maingay na ang entrance. May banner na Asia Startup Summit. Kinuha ko ang ticket at pumasok sa loob. Isang malaking exhibition hall ang bumungad. Daan-daang booths, at sa bawat booth, ang nakakagulat, mahigit kalahati ay nagpepresenta sa Ingles. Global ang target mula pa sa simula. Huminto ako sa unang booth. Isang AI medical diagnosis startup. Ang AI po namin ay nakaabot ng 95% accuracy sa cancer diagnosis. Paliwanag ng CEO na mukhang 28 taong gulang. Nag-export na po kami sa 3 bansa sa Timog Silangang Asya at naghahanda na po kami sa Europa. Gaano na po kayo katagal nag-umpisa? Tanong ko. 1 taon at kalahati po. Nakakuha po kami ng seed investment noong nakaraang taon. Overseas expansion sa loob ng 1 taon at kalahati. Opo. Dito po, hindi na iyan kakaiba. Ang susunod na booth ay isang education tech startup. Personalized learning platform gamit ang AI. Automatiko pong nag-adjust ang curriculum ayon sa antas ng bawat estudyante. 500,000 po ang gumagamit sa Pilipinas at nag-expand na po kami sa Taiwan. Ang CEO ay isang babae, 21 taong gulang. 15 po ang team namin, pero 5 ay dayuhan. Lahat po ay dating exchange students sa Manila. Hindi na ako nagulat. May global talent sa lahat ng lugar. Habang naglilibot sa exhibition hall, binisita ko ang 12 booths. Fintech, mobility, gaming, beauty, food, iba-iba ang larangan, at innovative ang mga idea. At may isang karaniwang tema, lahat ay global market ang target mula pa sa simula. Tanghalian na, at sumali ako sa conference session. Ang tema, Global Talent Acquisition Strategy. Lahat ng nasa panel ay startup CEOs, sabi ng isang panelist. Kung titingnan lang namin ang Pilipinas, maliit ang market, kaya world po ang tinitingnan namin mula pa sa simula. Idinagdag ng isa pang panelist. At ang talent din, hindi lang kami tumitingin sa Pilipinas, kinukuha namin ang pinakamahusay mula sa buong mundo. Paano ninyo naaakit ang foreign talent? Tanong ng isang tagapakinig. Ipakita lang ang vision, sabi ng isang panelist. Kapag malinaw kung ano ang ginagawa namin at saan kami pupunta, darating ang mga tao. Ngumiti ang ikatlong panelist at ang identity ng Manila ay charming, safe, convenient at exciting, hindi po ba? Pagkatapos ng session, uminom ako ng kape sa lobby. Sa tabi ko, may 2 dayuhan na nag-uusap. Kumusta ang summit na ito? Nakakagulat. Mas mataas ang level kaysa sa London Summit noong nakaraang taon. Nakinig ako. Talagang global mindset ang mga startup dito. Oo. At bata. Karamihan ay early 30s. Ang afternoon session ay investment panel. Lumabas ang mga venture capital, VC, representatives at nagsalita. Ang startup investment amount sa Pilipinas noong nakaraang taon ay lumampas sa napakalaking bilang, sabi ng isang representative. Gaano kabilis po kayo magdedesisyon sa investment? May nagtanong. Kung mabilis, 1 linggo. Karaniwan, 2 linggo lang, okay na. Sa Silicon Valley, 3 buwan ang karaniwan. Iyon po ang competitiveness namin. Speed. Habang nakikinig sa session, bigla akong nakaramdam ng realization. Ang tunay na kalakasan ng Pilipinas ay ang speed. Mabilis magdesisyon, mabilis mag-execute, mabilis magkamali, mabilis magsimula ulit. Iyon ang kanilang DNA. Pagdating ng gabi, lumabas ako sa exhibition hall. Masakit ang paa ko dahil sa maghapon na pagtayo, ngunit malinaw ang isip ko. Mga batang founders, global talent, mabilis na desisyon sa investment. Ito ang future ng Pilipinas. Habang nagbibiyahe pabalik sa hotel sakay ng MRT, nag-isip ako, bukas, aalis na ako sa Pilipinas. Napakabilis ng 1 linggo, ngunit ang 1 linggong ito ay nagpabago sa buhay ko. Nagiba ang prejudice,
lumawak ang pananaw, at naging humble ako. At higit sa lahat, nakakita ako ng pag-asa. Ang pag-asa na ang mundo na titirhan ng anak kong si Jake at ng susunod na henerasyon ay mas malawak at mas iba-iba. Bumalik ako sa kwarto ng hotel at nagsimulang mag-ayos ng bagahe. Bukas ang flight ko ng hapon. Habang nag-aayos ng bagahe, kinuha ko ang mga calling cards na naipon ko sa linggong ito. Higit 20. Ang bawat mukha ay lumitaw sa bawat pangalan. Maraming salamat sa inyo. Nagpaalam ako sa loob-loob ko. Sa labas ng bintana, nagniningning ang huling gabi ng Manila. Aalis na ako sa lungsod na ito bukas. Ngunit mananatili ito sa puso ko magpakailanman. Ika, 7 araw. Maaga akong nagising. 3:00 ng hapon ang flight, pero ayaw kong matulog dahil nanghihinayang ako. Gusto ko pang maglakad sa bayan ng Manila sa huling pagkakataon. Bumili ako ng kape sa isang coffee shop malapit sa hotel at nagpunta sa parke. Tahimik ang parke sa umaga. Mga nagjo-jogging, mga naglalakad lang ang nakita ko. Umupo ako sa bench at humigop ng kape habang nakatingala sa langit. Naalala ko noong dumating ako rito 1 linggo na ang nakalipas. Noong panahong iyon, skeptical ako. Anong makikita ko sa Pilipinas? Ngunit ngayon, ganap na iba na. Ang Pilipinas ay higit pa sa inakala ko. Global standard sa lahat ng aspeto. At sa ilang aspeto nangunguna pa, lalo na ang mga tao. Mga taong bata, passionate at walang takot. Excited ako sa future na gagawin nila. Bumalik ako sa hotel at nag-check out. Did you enjoy your trip, sir? Tanong ng front desk staff. Opo, talagang napakaganda. Higit pa sa inaasahan ko. Babalik po kayo, hindi po ba? Opo, sigurado. Sagot ko ng taos puso. Sumakay ako sa limousine bus papuntang airport. Dumaan ang Manila sa labas ng bintana. Mga high-rise buildings, mga tulay, at ang Manila Bay sa malayo. Paalam Manila. Babalik ako. Dumating ako sa NAIA. Naalala ko ang shock noong una akong dumating 1 linggo na ang nakalipas. Nag-check-in ako at nagtungo sa departure area. Dadaan ako sa duty-free at bumili ng huling regalo. Isang notebook na may tradisyonal na Filipino pattern para sa anak kong si Jake. Isulat mo ang pangarap mo sa Manila dito. Iyon ang mensaheng isusulat ko. Habang naghihintay sa boarding gate, binuksan ko ang laptop. Binasa ko ulit ang draft ng report. Report on the re-evaluation of the Philippines market. May nakita akong puwang. Idinagdag ko ang huling paragraph. Ang pinakamahalagang realization na natanto ko sa business trip na ito ay ang maliit na tingin natin sa mundo. Akala natin, ang Amerika at Europa lang ang sentro ng innovation, ngunit ang Asia, lalo na ang Pilipinas, ay lumilitaw bilang bagong sentro. Para patuloy na makuha ng Google ang pinakamahusay na talent, kailangan nating intindihin at tanggapin ang pagbabagong ito. Kailangan nating bigyan ng mas malaking opportunities ang mga talent na may karanasan sa Pilipinas at palakasin ang cooperation sa mga kumpanya sa Pilipinas. Lumabas ang boarding announcement. Attention passengers for San Francisco, boarding will now begin. Isinara ko ang laptop at tumayo. Sumakay ako sa eroplano at umupo. Nakita ko ang Naya sa labas ng bintana. Napakagaling na umalis ako mula sa lugar na iyon na dumating ako 1 linggo na ang nakalipas. Isang kakaibang damdamin ang lumitaw. Umalis ang eroplano patungo sa runway. At dahan-dahang lumakas ang bilis, lumilipad patungo sa langit. Sa labas ng bintana, lumiit ang Manila. Ngunit sa puso ko, palaki ng palaki ang Manila. Sa 12 oras na paglipad, maraming bagay ang naisip ko. Ang unang gagawin ko pag-uwi. Una, isumite ang report sa Vice Presidente at humingi ng recruitment strategy meeting. Pangalawa, idagdag ang Philippines experience sa recruitment evaluation criteria. Pangatlo, imungkahi ang cooperation program sa mga kumpanya sa Pilipinas. At ang pinakamahalaga, seryosong makipag-usap sa anak kong si Jake. Jake, mas malawak ang mundo kaysa sa inakala mo. Hindi lang Amerika, tingnan mo rin ang Manila, tingnan mo rin ang London, tingnan mo rin ang Singapore. Sa buong buhay ko, Amerika lang ang tiningnan ko at iyon ang limitasyon ko.
Gusto kong mamuhay ka sa mas malawak na mundo. Ang eroplano ay lumilipad sa ibabaw ng karagatang Pasipiko. Ipinikit ko ang aking mata at naalala ang nakalipas na isang linggo. Ang innovation sa BGC, ang globalness ng universidad, ang vibrancy ng Ayala Triangle, ang youthfulness ng Google Office, ang future ng mga startup, higit sa lahat, ang mga tao, mga kabataan na puno ng confidence, walang takot, at iniisip ang mundo bilang stage. Kung ganoon din sana ako noong edad nila. Ngunit hindi ako nang hinayang. Sa halip, nagdesisyon ako. Ang natitirang bahagi ng buhay ko, mamumuhay ako ng iba. Mas malawak ang tingin, mas humble na matuto, mas bukas ang puso sa mundo. Dumating ako sa San Francisco Airport. Pumila ako, naghihintay sa immigration. 1 oras ang inabot. 15 segundo lang sa Naya. Sa Uber pauwi, tinawagan ko ang asawa ko. Nakarating ka na? Oo. Nakabalik na ako. Kumusta? Tumahimik ako sandali, pagkatapos ay sumagot. Ganap akong binago. For the better. Dumating ako sa bahay at nag-ayos ng bagahe. Dumating ang anak kong si Jake para maghapunan. Dad, kumusta ang Pilipinas? Jake, ang dami nating pag-uusapan. Umupo kami sa hapagkainan. Ibinigay ko ang notebook na binili ko bilang regalo. Ito para sa iyo. Wow, Filipino traditional pattern. Oo, isulat mo ang mga pangarap mo dito. Pangarap? Ang gusto kong gawin sa exchange, ang mga taong gustong makilala, ang mga bagay na gustong matutunan. Binuksan ni Jake ang notebook. Dad, seryoso kang nagre-rekomenda ng Manila? Oo, maganda rin ang UK, pero isipin mo rin ang Manila. Bakit? Nag-isip ako sandali, pagkatapos ay sumagot. Nandoon ang future. At nandoon ang mundo na titirhan ng henerasyon mo. Ang sinasabi ng mga kabataan sa Amerika at Canada na malulugi sila sa career kung hindi sila makakapag-aral sa Pilipinas, hindi iyon exaggeration. Totoo, ang 6 na buwan sa Manila na nakita ko, katumbas ng 2 taon sa Silicon Valley. Nagliwanag ang mata ni Jake. Kung gayon, maghahanap ako ng exchange program sa Manila. Magaling. Tutulungan kita. Noong gabing iyon, umupo ako sa aking study room at tinapos ang report. Konklusyon. Ngayon, ang mapa ng mga kabataan sa buong mundo ay lumilipat mula Amerika at Britanya patungo sa Manila. Hindi ito simpleng trend kundi structural change. Ang Pilipinas ay hindi na isang bansang humahabol, kundi isang bansang nangunguna. Kung hindi kikilalanin ng Google ang pagbabagong ito at hindi mag-adjust, mapapalampas natin ang pinakamahusay na mga talent. Kaya iminumungkahi ko ang mga sumusunod. 1. Magdagdag ng global experience, Philippines project sa recruitment evaluation. 2. Tapusin ang internship program sa mga pangunahing unibersidad sa Pilipinas. 3. Palakasin ang cooperation sa mga startup sa BGC Tech Valley. 4. Isaalang-alang ang pagpapalawak ng Google Manila at pagtatatag ng R&D Center. Inisave ko ang report at ikinabit sa email. Bago ko ipadala sa Vice-Presidente, binasa ko ulit. Ako ba ang sumulat nito? Hindi ito ang nilalaman na isusulat ko 1 linggo na ang nakalipas. Ngunit ngayon, sigurado ako, ito ang tama. Ito ang future. Pinindot ko ang send button. Sa labas ng bintana, nakita ko ang gabi ng Silicon Valley. Maganda pa rin itong lugar. Ngunit ngayon, alam ko na, hindi lang Silicon Valley ang mayroon sa mundo. May Manila, may Singapore, may Berlin, at bawat lugar ay may sarili nitong kalakasan at charm. Kinuha ko ang cellphone at isinulat ang huling mensahe. Para kay Mari Torres sa Google Manila office. Mari, maraming salamat sa tulong mo. Marami akong natutunan. Sa tingin ko, babalik ako sa Manila sa lalong madaling panahon. Magkita tayo ulit, agad na may reply. Welcome po, Mark Sir. Sa susunod, mas marami pa po akong ipapakita sa inyo. Amakaling madaa. Ngumiti ako. Oo, mas marami pa akong makikita sa susunod. Noong gabing iyon, mahimbing akong natulog. Natapos ang 1 linggong paglalakbay.
Ngunit ito ay isang bagong simula. Ang bago kong buhay na nagiba ang prejudice. At ang bago kong papel bilang senior na nagpapakita ng mas malawak na mundo sa susunod na henerasyon. Mga kaibigan, kumusta ang kuwento ng isang linggong paglalakbay ni Mark Riley, ang Google Recruitment Manager? Ang normal na araw-araw na buhay ng Pilipinas na inaakala nating karaniwan ay isang oportunidad na ayaw mapalampas ng mga kabataan sa mundo. Ipinagmamalaki ang Pilipinas. Ngayon, ito na ang bansang pupuntahan ng mundo para matuto.